May pagtaas po ng presyo ng LPG simula po ngayong araw sa gitna naman ng malikot na presyuhan ng petrolyo na maaaring masundan ng kakarampot na rollback sa Martes. Pupulungin po ng LTFRB ang mga transfer group para pakinggan ang kanilang mga hirit na taas pasahe. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ang petrolyo sa susunod na linggo may kakarampot na bawas presyo. Hanggang lagpas piso kada litro sa gasolina at hanggang 50 sentimo sa diesel ayon sa source sa oil industry. Matapos ang 5 magkakasunod na linggong tumataas ang presyo ng produktong petrolyo, maaaring bumabayan sa darating na Martes. Yun nga lang, maliit ito kumpara sa itinaas ng presyo, kaya naman hindi raw ito ramdam ng mga motorista. Parang niloloko lang. Babas, sentavos na, taas, 10. Walang kwenta yun, ma'am. Sentabo lang eh. Pwede, 5 pesos, 10 pesos, ganun pwede. Eh kung sentabo, wala rin yun. Di sapat. Kasi magkano lang, 10 lang eh, ang taas ng diesel. Kaya iisa ang busina ng mga transport group, taas pasahe. 2 hanggang 10 piso ang hirit ng 3 grupo ng mga jeepney driver at operator. Humihirit din ang taas singil ang UV Express, motorcycle taxi at taxi. Sa Lunes, magkakaroon ng pagdinig sa iba't ibang fare hike petition ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. We look at the wages ng ating mga mananakay para makita yung kanilang kakayanan para magbayad ng certain fair rate. Of course, yung inflationary effect na kukunin po natin sa DepDev. Tapos kinukuha natin yung ebidensya rin ng commuters. Mabigat po. Ilan sakay din po kasi yun eh. Kaya? Imbis na pang dagdag allowance, ipapamasahe mo pa. Okay lang naman po kasi mataas din po talaga yung gasolina eh. Plano ring palawigin ang fuel subsidy kung saan may 10 pesos na discount para sa qualified beneficiaries. Sa tala ng Department of Energy, mahigit 90,000 na ang mga nakikinabang dito. Ang Valenzuela City Transportation Office namamahagi naman ng 1,000 fuel subsidy sa bawat tsuper. Sang-ayon po kami dyan, pero sana at the same time, ipatupad din yung fare increase kasi mas direct ang kita ito sa aming mga drivers. Ito ipang matagalan, hindi katulad po nung fuel subsidy per liter. Hindi kasama sa nagpetisyon ng taas pasahe ang Liga ng Transportasyon at mga operators sa Pilipinas o LTOP, pero suportado nila ito. Meron na tayong fare adjustment formula na na-approve na sa LTFRB, na-approve na sa NEDA. Bakit hindi nila nang sundin nila? Puro band-aid solution eh. Parang nakakasawa na eh. Para bang wala naman nangyayari. Yung oil deregulation law ang dapat nilang pagtunan dahil kasi yung batas na yan, ayan ang nagpaparusa. Isa pang may taas presyo ngayong buwan ng LPG. Ang isang kumpanya, 3 piso ang patong sa kada kilo ng LPG, epektibo ngayong araw. Pag biglang tumaas uli, wala na kami kikitain, puro na lang sa gas. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Bukod sa panawagang hustisya, kasagutan mula sa paaralan ang hinahanap ngayon ng pamilya ng estudyanteng sinaksak sa loob ng Las Piñas National High School. Idinaraing din nila kung bakit walang naka-duting nurse nang dalhin sa school clinic ang biktima. Mula sa Las Piñas sa Katutok Live, si Bon Aquino. Bon? Ivan hustisya ang panawagan ng mga mahal sa buhay ng grade 9 student na nasawi matapos umanong saksakin ng kanyang kaklase sa loob mismo ng Las Piñas National High School kahapon. Masiyahin, mahilig mag-rap. Masunuring bata na pang-8 sa 9 na magkakapatid. Ganyan ilarawan ni Aizel Ontong ang 13 anyos na kapatid na si Aaron Miguel Ontong, na biktima ng pananaksak sa Las Piñas National High School pasado las 4 kahapon. Suspek ang 14 anyos na kaklase. Inutusan daw po bumili ng tubig. Tapos yung sukli daw po na 10 na iwan sa kantin. Tapos yung babalikan na po ng kapatid ko, hindi daw naniniwala yung sumaksak. Tapos naglabas daw po ng patalim. Ang sabi daw po ng kapatid ko, baka saksakin mo ako niyan. Tapos bigla na lang daw po sinaksak. Nakapaglakad pa niya ang kapatid matapos saksakin.
Dinala po nila sa clinic, school ng clinic po. Wala daw pong nurse. Tapos napatagal pa po kasi yung sasakyan nga po, wala rin po. Dead on arrival sa ospital ang estudyante. Sa ngayon, wala pa anyang nakikipag-ugnayan sa kanila mula sa naturang paaralan. Ulila na sa ina ang magkakapatid. Gusto po namin malaman yung buong detalye galing sa kanila. Ano po ba nangyari talaga? Kung napatagal ba yung pagdala nila sa kapatid ko? Kasi bakit tumagal? Ba't walang nurse? Kasi kung may nurse, dapat may first aid. Di ba po? Kung nalagyan siya ng first aid, siguro masasagip pa. Gusto po namin ang kasagutan. Sinubukan naming makipag-ugnayan sa principal ng paaralan pero sinabihan kami ng security guard na wala siya roon at hindi sila pwedeng magsalita kaugnay sa insidente. Sa opisyal na pahayag ng paaralan, sinabi nitong ikinalulungkot nila ang insidente sa kabila umano ng mahigpit na patakaran nila sa kaligtasan at seguridad. Bilang tugon, agad umano silang nakipagtulungan at nakipag-ugnayan sa mga otoridad. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ng Department of Education. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang kaanak ng 14 anyos na Child in Conflict with the Law o CICL. Desidido naman ang pamilya ng biktima na magsampa ng reklamo. Sabi ko, 10 piso. Kaya ko naman doblehin yun. Sana hindi niya nalang sinaksak yung kapatid ko. Hustisya po para sa kapatid ko. Sana po tulungan ko po kami na mapanagot yung may kasalanan. Kung pwede nga lang po, buhay ang kapalit. Yun na lang po sana. Kasi sobrang sakit. Sobrang sakit para sa amin po. Ging, mahal na mahal ka namin. Alam mo yan, noon pa man, hindi kami nagkulang ng pangaral sa'yo. Alam ko, sinusunod mo si ate. Ivan, sa ngayon ay nakaburol na ang mga labi ni Miguel dito sa barangay Daniel Fajardo. At ayon sa kanyang kapatid ay naisailalim na ang kanyang labi sa autopsy at sa ngayon ay nihintay na lamang nila ang resulta nito. Ivan? Maraming salamat, Von Aquino. Tinawid ng libo-libong migrante mula Morocco ang border ng Europe at Africa. Nilangoy ng mga migrante ang Mediterranean Sea para marating ang Ceuta, isang enclave o teritoryo ng Espanya na nasa Morocco. Ayon sa pamahalaan ng Ceuta, na-recover ang halos 60 bangkay sa Spanish side ng border. Maaari daw may iba pang hindi na-recover sa panig naman ng Morocco. Nalunod o nahirapan umano ang mga itong akyatin ang breakwater sa border. Malimit na tinatawid ng mga migrante ang border para makarating sa Europa. Libo-libong migrante ang inescort na ng pulisya at militar pabalik ng Morocco. Ang Interior Ministry ng Spain, mahigit 48,000 na ang nakabalik sa Morocco mula sa mahigit 50,000 taong tumawid. Pinaigting na ng otoridad ng Spain ang seguridad sa Ceuta.